it's a really cool opportunity for me to pursue a sport that I love at a professional level. And it's opened up these doors and let me compete past the post-secondary level, which I always dreamed of. It was just that feeling of, okay, like the dreams have turned to reality. There's no looking back now. You know, I'm just excited to eventually get the chance to lead the offense, and when I do get that chance, hopefully fans are able to see the joy and the love I have for the game. Hi everyone, I'm Elijah Kim, a professional volleyball player playing for the Crisscross King Crunchers. Catch my exclusive interview only here at DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino.
Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Rapido, 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 hataw balita! Rapido, 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 hataw balita! Magandang hapon ho Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Rapido Hataw Balita ngayong pong Thank God It's Friday, 20 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Sa ating pong headlines, confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court, hindi imomonitor ni Pangulong BBM.
Kampo ni Sara Diskaya bumuelta sa reklamo ni Pasig City Mayor Vico Soto. Chinese na suspect naman sa drum murder case. May pekeng Taiwanese passport ayon sa TECO. Malaking utang sinisilip na motibo sa chop-chop case sa prime suspect, biktima, sangkot sa online scam. Assets ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sinisilip na rin ng ICI. Incoming NBI Director Matibag, matagal nang kumala sa PDP laban. Posibleng financiers, export ng marijuana mula Cordillera inimbestigahan ng Philippine National Police. Isang bata nalunod sa Hinigaran, Negros Occidental. 1 milyong pisong halaga ng shabu. Nagumpiska, 7 ang naresto sa Davao de Oro. Rapido, 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 hataw, balita. Ano po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating mga balita, malaking utang ang sinisilip daw po na motibo ng pulisya sa pagpatay at pag-chop-chop sa isang Chinese national na tagpuan sa isang drum sa May Binondo, Maynila. Sabi sa DZRH News ni Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto, lumitaw sa kanilang investigasyon na may utang daw po ang biktima sa pangunahing suspect na unang nainulat na Taiwanese, subalit na verify na isa rin palang Chinese. Ayon po sa hepe, pareho manong online scamming ang trabaho ng suspect at ng biktima. Bate naman sa salaysay ng live-in partner ng suspect na isang Pinay. 2 taon na niyang magkaibigan ng dalawa na magkasamang nakatira sa isang kondominium sa kondominyo ng biktima sa may Ross Boulevard, Pasay. Kasama rin nilang nakatira doon ang live-in partner ng suspect na wala umano sa kondo nang mangyari ang karumal-dumal na krimen. Sinabi ni De Sesto na isang lagari at malaking kutsilyo ang umano'y ginamit ng 32 anyos na suspect sa pagpatay at pag-chop-chop sa biktima bago isinilid sa drum. Grabe, nilagyan pa ng ng pampaanghang. Ha? Ano gagawin kaya doon? Kimchi sauce, ha? Talaga? At saka dinispatcha gamit naman ng nirentahang van. Na-recover ng cleaner ang lagar at kutsilyong may dugo pa sa isang basurahan sa 15 palapag ng naturang kondominium. Sinisilip na rin ng Independent Commission for Infrastructure Assets ni dating Public Works Secretary Manny Bonoan. Ayon kay ICI Technical Working Group Chairman Undersecretary Boy Paraiso, kasama si Bonoan sa mahigit 140 personalidad na itinuturing na persons of interest. Kasamaan niya sa mga hinahanap nila ang posibleng paintings ng taping kalihim sa mga gallery. Sinabi ni Paraiso na nakipag-ugnayan na sila sa Bureau of Internal Revenue para sa posibilidad na may deklaradong painting si Bonoan at iba pang kinakaladkad sa flood control mess. Hinahanap na anya nito ang maaaring naging transaksyon maging ang mga hindi in-report na mga sabit sa anomalya. Sa ngayon, sabi ng Technical Working Group Chairman, wala pa naman silang natutuklasang ganitong assets ni dating Secretary Bonoan ng DPWH. Naasado ng manumpa bilang bagong direktor ng National Bureau of Investigation o NBI si Attorney Melvin Matibag mamayang hapon. Kahapon lamang inanunsyo ang appointment sa kanya, subalit ayon po kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hindi binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dahilan ng pagkakatalaga kay Matibag, lalo't kilala ito bilang kaalyado ng mga Duterte. Sa panayam naman po ng DZRH News, sinabi ni Matibag na naintindihan niya ang pag-uugnay sa kanya sa mga Duterte dahil man sa nagsilbi siyang Secretary General ng kanilang political party PDP laban. Subalit kanya iginiit na matagal na niyang binitawan ang naturang posisyon dahil sa munay pagkakaiba ng kanyang prinsipyo sa pinaniwalaan ng dati nitong partido. Dagdag pa ni Matibag, hindi lamang siya sa administrasyong Duterte nanungkulan at marami na rin siyang kasanayan pagdating sa public service at law enforcement. Patuloy pang bine-verify ng PNP at Bureau of Immigration
ang pinaniniwalaang pangi-espiya ng Mongolian National sa lalawigan ng Zambales na natuklasang may connection pala sa People's Liberation Army ng China. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, 4 na paglabag sa immigration laws ang kumpirmadong atraso ng 30 taong gulang na nag-enroll bilang aviation student dito sa bansa. Pinawi ni Tuanyo ang pagka-alarma ng publiko at sinabing iniintay pa ng mga otoridad ang verification sa tunay na background na naturang Mongolian national. Inaresto ng BI ang suspect dahil sa pagsasagawa ng aktibidad na hindi consistent o nakalinya sa layuning ideklara niya sa kanyang visa. Nauna nang nagbabala si National Security Advisor Eduardo Año sa mga dayuhan, huwag abusuhin ang pagiging bukas sa kanila ng Pilipinas. Dumipensa naman ng Bureau of Customs sa talamak na nasasabat at benta ng iligal na sigarilyo sa merkado. Sa panimpo ng DZRH, sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na 3 paraan ng pagpasok ng iligal na sigarilyo. Sa pamagitan na niya ng international ports, daungan ng mga lansya at local manufacturing. Iginit pa ni Nepomuceno na marami nang nagawa ang BOC, kasama po ang DILG sa laban kontra smuggling ng mga sigarilyo. Samantala sa nasabi ring panayam, tiniyakpo ni Nepomuceno na maisasakatuparan daw po ang reforma at modernisasyon bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginawa ng Customs Chief ang pahayag bilang reaksyon sa mungkahing buwagin na lang ang Bureau of Customs at ang Bureau of Internal Revenue. Nasawi ang 3 miyembro ng isang pamilya sa bayan ng Moncayo sa probinsya ng Davao de Oro dahil sa nangyaring landslide bunsod ng malakas na pagulan. Kinilala mga biktima na sina Ray June Remedio, 41 taong gulang, Ray June Jr., 12 anyos at Clipper Kent, 7 taong gulang. Ayon kay Moncayo Police Chief Lieutenant Colonel Michael John Peria, nangyari ang insidente pasado alas 11 kagabi. Nakaligtas naman ang asawa ng biktima na nasa trabaho na mangyari ang landslide. Na-recover na ang lahat ng labi sa gumuhong lupa nang muling ipagpatuloy ang search and rescue operations sa kaninang umaga. Samantala, may bad news na naman partner, ano ha? Pero may kambyo naman na good news sa ibang petrolyo. Yan, pag yun mo yung mic mo, partner, ha? Sige. Ayan na. O ito, makinig tayong lahat, ha? Nakaumang ang panibagong taas presyo sa diesel at kerosene. Aray ko. Habang meron naman daw pong rollback sa presyo ho ng gasolina sa susunod na linggo. May pampalubag loob pala. Oo. Pampakalma. O yun. Ayon po kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, posibleng tumaas daw po ng 5 centimos. Mabuti naman. 5 centimos ang lang. bawat litro ng diesel. Pero more or less pa yun. Hindi pa naman pinal yan. Samantalang mari naman daw pong tumaas ang presyo ng kerosene ng 10 centimos. Mabuti naman. More or less. Centimos. Ay, wag na sana magbago. Kung talagang kating-kati kayong itaas ang halaga ng diesel at kerosene. Kaso alam mo naman karamihan gumagamit ngayon ng diesel, ha? Samantala sa mga gumagamit naman ng gasolina, meron daw pong more or less ho na kabawasan o rollback na 45 centavos per liter next week. 45 centimos? Sabi ni Romero, itinulak daw po yan ng kombinasyon ng geopolitical tensions, supply expectations, inventory movements at market sentiment. At syempre, tulad ng dating sinasabi ng DOE, maaari pa naman daw pong magbago ang ganyang mga assessment, ganyang mga pagtaya sa presyo ng petrolyo next week. Ang ibig sabihin ay hindi pa final. Hindi pa kasi baka malalaman. Naman yung planong ibawas, baka naman madagdagan pa. Baka naman pwedeng yung pagtaas, gawin na lang baba. Ayan, diba? Yung 45 centimos na supposed to be a rollback. Baka naman pwede nyo pwede pagdagdagan. pang gawing piso. Tapos yung G centimos at saka 5 pwedeng centimos. gawing piso rin pag rollback.
O, pagka rollback. Rollback. Dapat rollback tayo. Rollback lang tayo, walang taas. Hindi, kung hindi nga maiwasan talaga, kung talagang kating-kati silang itaas pa, i-flat nyo na lang. Total, 10 centimos at 5 centimos So lahat na lang 10. Diba? Hindi, i-flat lang nila. Yung status ko, kung ano yung halaga ngayon. Kung talagang alang nga namang Sa kanila ipasa next week. Huwag naman. Ay, nako. Ikaw na. Labas tayo ng ating impilan. Confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Hindi imomonitor ni Pangulong Marcos ayon sa Malacanang. Report mula kay RH number 14, Marinlet Narciso. Marinlet. Ray, hindi kailangang subaybayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang confirmation of charges hearing ng mga kasong hinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Pierre Castro na ang minomonitor ng Pangulo yung may kinalaman sa interes ng bansa. Kung ano man anya ang mangyari sa naturang hearing ay personal na kay dating Pangulong Duterte. Gayunpaman, naniniwala si Castro na aalamin din ni Pangulong Marcos ang ganap sa proceedings, lalo't kapwa mga Pilipino ang sangkot sa kaso. Narito si Jose Castro. Hindi po imomonitor, pero syempre kailangan pong maging updated ang Pangulo sa lahat na nangyayari dahil mga kapwa Pilipino natin ang nasasangkot dito. Una rito, naglabas ng waiver ang dating Pangulo na hindi siya dadalo sa kanyang confirmation hearing sa February 23, bagay na tinututulan ng prosekusyon. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Led. Samantala naman, sa di pa rin pong report, DTI Secretary Maria Cristina Roque pinagpapaliwanag ni Senador Erwin Tulfo sa hindi pagdalo sa hearing ng kanyang komite. Ating alamin sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, kinastigo ni Senador Erwin Tulfo bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations si Secretary Maria Cristina Roque ng Department of Trade and Industry o DTI dahil sa hindi pagdalo sa hearing ng komite. Ayon kay Tulfo, isang uri ng pambabastos ang ginawa ni Roque at kailangan niyang magbigay ng magandang paliwanag at kung hindi, siya ay padadalhan ng subpina para mapilitang umarap sa hearing. Ang DTI at si Secretary Roque inimbitahan sa hearing hinggil sa pinag-uusapang treaty sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia. Kabilang sa pinag-usapan ay tungkol sa issue ng double taxation na bahagi ng tratado. Hindi nagustuhan ni Senador Erwin ang tugon sa kanila ni Secretary Roque na hindi umano sila kabahagi sa issue ng double taxation kahit hindi ito nagpunta. Uminit ang ulo ng Senador dahil animoy nagdesisyon na si Secretary Roque para sa komite dahil interesado itong malaman mula sa DTI dahil nasa ilalim nito ang Board of Investments o BOI kung ilang mga Cambodians ang may investment sa Pilipinas at ilang Pilipino ang may investment naman sa Cambodia. Sa paliwanag ng mga taga-Department of Finance sa ilalim ng Double Taxation Agreement, sa bansa kung saan kumikita ang investor ay doon sila magbayad ng buwis at hindi na sa kanilang sariling bansa. Narito si Senador Erwin Tulfo. Comsec, let me remind you again to please write Secretary Roque of the DTI. I want to find out an answer why she has to make a decision for this committee. Alam ko pong yung double taxation po ang pinag-uusapan. Siya po ay sa trade and industry pero kasama po siya dito sa usapin. Gusto ko pong matanong sa kanya, sana ilang Cambodians na po ba ang may negosyo dito sa atin? Board of Investment, kasama po siya doon. Gusto ko pong malaman kung may mga investors po ba na galing taga Cambodia. Kaya wala po siyang karapatan kamo na magdesisyon na hindi siya kasama sa hearing. Mukhang binabastos niya natin itong committee na ito. Eh kung iba nga nagpapadala kahit ASEC, USEC, she should send someone here kung hindi siya po pwede, USEC or ASEC niya para magpaliwanag dito. Hindi sasabihin niya, we're not part of it. Sino ba siya? Tell her that. At bigyan niya tayo ng magandang paliwanag kung hindi mapapwersa ako mag-issue ng a subpoena and force it to attend here. Ang bahagi ng pahayag ni Senador Erwin Tulfo, ito si RH28 Raymond at Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Chinese na suspect sa drum murder case. May peking Taiwanese passport ayon sa Taipei Economic and Cultural Office in the Philippines o TECO.
Ibalita mo yan RH number 4, Karen Oyong. Miss Kay. Yes, kasamang Romel, kasamang Ray. Peke umano ang hawak na Taiwanese passport ng suspect sa tinaguriang Binondo Chop-Chop Drum murder case at hindi may tuturing na isang Taiwanese national. Itong pahayag ng Taiwan Economic and Cultural Office in the Philippines o TECO kung saan nilinaw nila na hindi Taiwanese national ang suspect sa naturang kaso. Ayon sa TECO, isang TECO officer ang personal na bumisita sa suspect upang magsagawa ng consular verification at napag-alamang walang maibigay na valid Taiwan National Identification Number ang suspect at umamin na siya ay isang Chinese national. Banggit ng TECO, umamin rin ng suspect na nabili niya ang peking Taiwanese passport sa pamagitan ng Telegram application. Sinabi naman ng TECO na nirerespeto ng pamahalaan ng Taiwan ang judicial process ng Pilipinas at patuloy silang may kipagtulungan sa mga otoridad alinsunod sa batas at sa mga regulasyon, partikular na sa usapin ng document fraud at transnational crime. Inaresto ang isang 32 taong gulang na suspect noong nakarang Huwebes, February 15, at pinaniniwala ang mastermind umano sa pag-chop-chop ng isang katawan na nakita sa loob ng isang drum sa Binondo. Gamit umano ang alias na Xiang Yang, siya inaaresto ng otoridad sa isang hotel sa Seaside Boulevard sa Pasay City. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ms. Karen Oyong. Samantala, kampo ni Sara Diskaya, bumuwelta daw po sa reklamo ni Pasig City Mayor Vico Soto. Ibalita mo nga yan, RH15, Giselle Ricafort. Miss Giselle. Binuweltahan ng kampo ni Sara Diskaya ang reklamo na campaign overspending at perjury na isinampa ni Pasig City Mayor Vico Soto kaugnay ng 2025 midterm election. Sabi sa DZRH News ng tagapagsalita ng mga Diskaya na si Atty. Cornelio Samaniego Duterte na islang umanong pagtakpa ng alkalde ang inihaing election offense laban sa kanya tungon sa Commission on Elections. Tinukoy ng abogado ang reklamo ng isang dating City Hall employee dahil sa umano'y vote buying at paglabag sa ayuda ba ng komisyon. Tinagot din sa Maniego ang isinampang perjury case ni Soto laban kay Diskaya. Idiniin niya na malinaw ang pagiging Pilipino ng nabanggit na kontratista dahil parehong Pilipino yung kanyang mga magulang na sumusuporta raw sa prinsipyo ng ius sanguinis. Naghawak din naman ng Certificate of Recognition si Diskaya bilang patunay ng kanyang pagkamamamayan at may mga umiiral na jurisprudence ang Korte Suprema para dyan. Una rito, inakusahan ni Soto ang nakalaban sa mayoral race ng overspending, 875,000 piso umano yung deklarado nitong total campaign spending. Pero hindi sinama yung gasto sa digital advertisement, mga billboard, rally, related travel at iba pa. Bukod dito, nagsampa rin ng mayor ng hiwalay na reklamo na perjury na kumukwestiyon naman sa deklarasyon ni Diskaya sa kanyang citizenship, sa kanyang Certificate of Candidacy o COC. Una nang sinagot ni Soto yung reklamong vote buying sa kanya sa paggigiit na may exemption daw yon mula sa COMELEC ang kinukwestiyon pamamahagi niya ng scholarship program sa lungsod. Kasalukuyang nakapiit sa Lapu-Lapu City Jail si Diskaya na naghain ng petition for bail para sa kaso niyang malversation kaugnay ng di umano 76.5 milyon piso na Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. PNP, iniimbestigahan ang posibleng financier export ng marijuana mula Cordillera. Ibalita mo yan, RH number 52, Edniel Parosa. Edniel. Sinisilip na ng pambansang pulisya ang mga financier at posibleng export palabas ng bansa ng mga marijuana na malawakan kung itinatanim dito sa Cordillera. Ayon kay Police Regional Office COR Director Police Brigadier General Erickson Dilag, maaaring may nagpupondo sa mga plantasyon dahilan para magpatuloy sa pagtatanim ng ilang lokal kahit ulit-ulit tayo itong na-operate ng PNP. Ngayon din, hindi umano matrace sa Metro Manila at iba pang lugar ang laki ng demand, kaya pala isipan kung saan pupunta ang bulto ng mga marijuana wala rito sa Cordillera. Ginawa ni Dilag ang pahayag matapos i-report higit sa 300 milyong pisong halaga ng mga pananim na kanilang na-discover at sinira mula Enero hanggang kalagitnaan ng Pebrero. Nagdoble ito mula sa 123 million pesos worth ng marijuana plantation na kanilang na-disperongka sa parehong period
noon lamang 2025. Pakinggan natin ang opisyal. Dito, di ba? Ang dami namin nahuhuli. Dito pa lang. Eh, hindi naman talagang sealed yung borders natin. Maraming nakakababa dyan. So bakit? Walang ganun kalaking seizure dun sa baba. Samantala, ibinida ng General dito sa Camp Dangwa na lumobo rin ang kanilang huli sa tulong ng kung tawagin ay PNP Squadron. Binubuo ng 60 unit ng Police Drone Operators ang squadron na nagagamit sa pag-monitor ng malalawak na plantasyon ng marijuana. Sabi ni Pilag, sinimulan nilang gumamit ng drones noong nakarang taon at inaaral nilang integrate pa rin ito sa iba pang tactical operations. Mula rito sa Camp Dangwa sa lalawigan ng Benguet. Ako si Edniel Rosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Standby sa report na nina Boy Gonzales, Val Gonzales, Noche Gagas at Edwin Duque. Pilipinas ang oras, alas 2:31. This time check. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan!
With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at Rapido Hataw Balita. Ang niyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik po tayo mga kaibigan sa ating mga report. Malakihang motorcade rally sa Villamor Air Base laban sa manipagkidnap kay dating Pangulong Duterte at laban sa korupsyon. Ito na po isasagawa sa Marso 11. Report mula kay RH29, Boy Gonzales. Boy! Lakay Ray, nakatakdang magsagawa ng malakihang motorcade sa Villamor Air Base sa Marso 11, 2026 bilang paggunita sa unang anibersaryo ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa mga tagapag-organisa, ang pagkakasundo at paglilipat kay Duterte sa dahig ay isang stake kidnapping umano na layong painain ang kanyang impluwensya sa bansa. Pangungunahan ito ng koalisyon pana at kahitampilan, nilarawan ng motorcade ang pangyayari bilang bahagi ng laban kontra sa sistematikong korupsyon. Iginit ng mga leader ng koalisyon ang pangailangan ng total war laban sa maling pamamahala ng pondo ng publiko. Ipapakita rin na motorcade ang suporta kay pangalawang Pangulong Sara Duterte bilang leader na may kakayahang labanan ng umiiral na katiwalian at itaguyod ang integridad sa gobyerno. Ang motorcade ay magsimula ng alas 2 ng hapon mula White Plains Avenue patungo sa Villamor Air Base sa pamagitan ng EDSA. Hinikaya ang publiko na makibahagi sa payapang pag-isipon upang ipahayag ang pagtutol sa korupsyon at panindigan ang bayan. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Kakulangan ng opisina ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa mga tanggapan ng LGU sa buong bansa, ikinababahala ng BSWD. Ibalita mo yan RH number 5, Val Gonzales. Val. Romel, mayroon lamang 400 hanggang 500 bilang ng local government units sa buong bansa ang nakapagkatayo na ng opisina para sa mga persons with disability o PWD. Ito ang datos na nilabas ng National Council on Disability Affairs o NCDA, isang agency ng Department of Social Welfare and Development.
Labis na nag-aalalang DSWD dahil wala ani ng katiyakan na ang lahat ng PWD ay rehistrado, mayroong mga ID at kung nabibigyan ng angkop na serbisyo mula sa gobyerno. Ayon kay Atty. Walter Alaba, tagapagsalita ng NCDA, karamihan sa mga LGU na may PDAW ay matatagpuan sa urban areas, habang ang mga malalayong munisipalidad ay nananatiling hindi sumusunod sa batas. Aniya, ang kawalan ng fully functioning na PDAW sa maraming lugar sa Pilipinas ay nagiging hamon sa pagsubaybay at pagpapatupad ng mga batas na nagbibigay proteksyon sa mga may kapansanan. Sa kasalukuyan ay tinatayang nasa 2.6 milyong PWDs na ang nakarehistro at nabigyan ng mga ID sa pamamagitan ng PDAW sa mga LGUs sa lalawigan, lungsod at munisipalidad. Sa ilalim ng Republic Act N070, ang mga LGUs na nasa first hanggang third class municipalities ay dapat na magkaroon ng opisina para sa mga may kapansanan. Sa ngayon, ayon sa DSWD, nakikipagtulungan na sila sa NCDA at iba pang mga member agencies upang isulong ang disability inclusive policy. Gayunpaman, pagdito sa panig na pamahalaan ay nananatiling hindi pantay-pantay at hindi epektibo sa pagbibigay ng serbisyo dahil sa kakulangan ng opisina para sa mga PWD. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Val. Balikbayan mula daw po Amsterdam, abay sinilbihan ng warrant of arrest pagdating sa paliparan sa NAIA sa Pasay. Ating alamin sa report, the RH27 Noche Kakas Noche. Lakay Ray at Romel, parang nakakita ng multo ang reaksyon ng isang 42 anyos na balikbayan ng pusasan sa immigration checkpoint sa loob ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa lungsod ng Pasay. Ayon sa report ni PNP Aviation Security Group Director Dionisio Bartolome, itinimbre sa kanila ng Bureau of Immigration ang standing warrant of arrest na lumitaw sa kanilang record ng 42 anyos na lalaki. Galing ng Amsterdam ang balikbayan na pasahero na may existing warrant sa kasong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 na may piyansang 72,000 pesos. Dahil dito agad itinurn over na mga tauhan ni Bartolome sa Criminal Investigation and Detection Group NCR ang akusado para sa kaukulang dokumentasyon at proper disposition. Arit sa 27, masila ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alternatibong daanan sakaling isasara na ang NLEX C5 connector, masusing pinag-aaralan. RH number 23, Edwin Duque. Edwin. Tama, Kuya Romel, ito yung sa sinagawang meeting ng ahensya ng Caloocan at ilang barangay sa Quezon City ay tinalakay kayo ang lahat ng traffic concerns sa kabaan nitong General Luis Road sa Caloocan. Palitan ng idea kung paano yung magiging solusyon o masolusyonan sa pangunan nitong si Ginong J. Bernardo ang ito ng Pag-isip Traffic Management Department ng Caloocan. Kasama ang opisyal ng Barangay 165, 166, ang HOA President ng Vista Verde at ang mga opisyal ng barangay na maaaring maapektuhan ng traffic kung sakaling sasara. Sa Quezon City, kasama dito ang magkaisang-dayo ng Quezon City ilang paghanda naman sa muling pagsasara ng SP Road sa Katipunan dahil sa ginagawang NLEX C5 connector. Isa sa mga maaaring mapaluwagan niya na traffic ang pwede mangyari kung sakali ay mga bagong traffic zones tulad ng mga no left turn kung saan ay pinalakay sa ang pagdadagdag ng tao sa lugar ng mga tulad ng mga checkpoint, ganun din ang pagpagtulungan sa mga enforcer ng Quezon City at ng Caloocan kung sakali. RS23, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Edwin Duque. Rapido, hataw, balita. Standby, mga balita mula po sa mga probinsya Pilipinas. Ang oras 15 minutes bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Ang oras na yan ay Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos.
Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Millones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Unboxing MX3 tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Heart Filipino has raised a really cool opportunity for me to pursue a sport that I love at a professional level. And it's opened up these doors and let me compete past the post-secondary level, which I always dreamed of. It was just that feeling of, okay, like the dreams have turned to reality. There's no looking back now. You know, I'm just excited to eventually get the chance to lead the offense, and when I do get that chance, hopefully fans are able to see the joy and the love I have for the game. Hi everyone, I'm Elijah Kim, a professional volleyball player playing for the Crisscross King Crunchers. Catch my exclusive interview only here at DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Rapido, hataw, balita. Balik po tayo mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Mga balita ho mula po sa mga probinsya. Ranchada Probinsya. Standby Ruel Saldico at Junti Makutak. Isang bata raw po'y nalunod sa Hinigaran, Negros Occidental. Report mula kay RH46 Rex Cantong. Rex. Patay ang 10 anyos na minor de edad na lalaki matapos nalunod sa constructed dam site sa Sitio Nasuli, Barangay Kamalubalu, Bayan ng Hinigaran, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si alias Boy, residente ng Purok 2, Barangay Bagaas ng nasabing bayan. Ayon kay Lieutenant Colonel Jovel Sedel, hepe ng Hinigaran Police Station, naliligo ang biktima sa sapa kasama ang kanyang mga classmate nang nangyari ang nasabing insidente. Dinala pa ang biktima sa ospital, subalit idineklarang dead on arrival ito sa nasabing pagamutan. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat. Samantala, LGU Naga, todo paghahanda na sa pagdating ni Pangulong Marcos Jr. bukas. Ibalita mo yan, RH number 18, Ruel Saldico. Ruel. Romel, kay Rhea, todo na aga paghahanda ng mga pamalang lungsod ng dagat at ibang ahensya ng gobyerno para sa pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Sabado bukas, kaugnay ng paglulunsad ng Oplan kontra baha. Kabilang sa mga isinagawang preparasyon ang pinaigting na paglilinis ng mga creek at daloy ng tubig upang mapabuti ang daloy at mabawasan ang pangad ng pagbaha, lalo na sa mga low-lying areas. Sa panguna naman ng Department of Public Works and Highways, DPWH, nagsagawa na ng clearing operation sa mga critical waterways, kabilang sa mga Sagop Creek, bilang bahagi naman ng flood mitigation efforts.
Samantala, nagsagawa rin ng ocular inspection si Naga City Mayor Lenny Robredo upang personal na tiyakin ang kahandaan ng mga lugar at maayos na implementasyon ng mga hakbang bago ang pagbisita ng Pangulo. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Manoy Ruel Saldico. Samantala naman, illegal mining operation sa Bagumbayan, Sultan Kudarat, abay ni-raid. Ni-raid daw po ng NBI, 5 ang naaresto. Report mula kay RH19, June Di Makutak, June. Mga lakay, sinalakay ng magkasanib puwersa ng government agencies at security forces ang lokasyon kung saan may sinasagawang illegal mining operation sa bahagi ng Sitio Macau, Barangay Bay, Saripinang, Bagumbayan, Sultan Kudarat. Pinangunahan ng NBI Region 12 ang pagtungo sa lugar, katuwang ang Penro, PEB, DNR, NGB-12, Alpha Company ng 37th IB ng 6th IB, Philippine Army, 2nd SKP MFC at Bagumbayan Municipal Police Station. Sa lugar, inaresto ang 5 kataong inabutan sa loob ng mining operation na pawang Pilipino kabilang isang Chinese national. Sa talaan ng PNP Bagumbayan, kinilala mga naaresto na sina Liu Shuling, isang Chinese national, isang nagngangalang Darwin, residente ng Midsayap, Cotabato Province, Marwin, residente ng Barangay Saripinang, Bagumbayan, Art, residente ng Barangay Poblasyon, Bagumbayan, at Ralph, residente ng Esperanza, Sultan Kudarat. Ang sumbong mga lakay ay nakarating sa otoridad sa pamamagitan ng sumbong mula sa mga residente malapit sa lugar kung saan may malaking butas ng nagawa ng mga minero sa ilalim ng bundok ng naturang lugar. Samantala, nakaranasan ng landslide sa bahaging National Road ng Sitio Quarry, Barangay Chua, Bagumbayan, Sultan Kudarat. Bunsod sa nagpapatuloy na sama ng panahon, nag-collapse ang isang linya ng concrete highway habang natakpan ng rumaragasang putik ang ibang bahagi ng highway dahilan ng pahirapang pagdaan ng mga motorista sa naturang kalsada. Mula sa makulimlim na panahon sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Drug den maintainer, 6 na iba pa, timbog sa bypass sa Nabunturan, Davao de Oro. Halos 1 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska. Ibalita mo yan, June Soter ng Action Radio Davao. June. Kalabuso sa kulungan ng isang hinihinalang drug den maintainer at 6 na iba pa matapos na aresto sa isinagawang bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Davao de Oro Provincial Office, katuwang ang Nabunturan Municipal Police Station, Provincial Drug Enforcement Unit at Provincial Mobile Force Company. Isinagawa ang operasyon bandang alas 8:25 ng gabi, Pebrero 19, 2026 sa Porok 5, Barangay Poblasyon, Nabunturan, Davao de Oro, kung saan tuluyang nabuwag ang drug den. Kinilala ang pangunahing suspect sa alias Naomi, 42 anyos, na nahuling nagbenta ng isang pakiti ng hinihinalang shabu na tumimbang ng humit kumulang 5 gramo at nagkakalaga ng 35,000 sa isang pusher buyer ng PDEA. Arestado rin ang alias na Gunggong na itinuturong empleyado ng drug den at 5 bisita na nakilalang sina alias Cesar, Banban, Jefferson, Liting at Redeem. Nakumpiska sa operasyon ang 6 na pakiti ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na tinatayang 130 grams at nagkakalaga ng humigit kumulang 1,040,000 pesos, iba't ibang drug paraphernalia at ang marked bypass money. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ayon sa mga otoridad. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Sa ating Metro Manila ngayon ni Kyle Bulyas. Kyle. Kyle, go na. Lakay Ray Romel, na bistong isang iligal na katayan ng manok sa Barangay 126 sa Pasay City na nadiskubre matapos isumbong sa mga otoridad ng isang residente. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Pasay, nakatala ang lugar bilang isang residential house at walang kaukulang permit upang magnegosyo ng katayan ng manok. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng Pasay LGU ang mga kasong isasampa sa may-ari ng lugar batay sa mga umiiral na batas at regulasyong nilabag nito.
Samantala, abiso naman sa ating mga motorista, pansamantalang isasarang ilang kalsada sa Maynila at Pasay dahil sa gagawing Watson Run sa February 22. Kabilang dito ang Seaside Avenue, Jokno Avenue, kasama dyan ng Zipper Lane, Buendia Extension at ang Delarama, Soto Street at Bucanek Street, ganyan ang Halandone Street, northbound. Sarado ang mga nabanggit na kalsada simula alas 2:30 ng madaling araw hanggang alas 7 ng umaga. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulia, sa iyong Metro Manila ngayon. Salamat to. Rapido, hataw, balita. Salamat to sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita ngayong po. Thank God it's Friday. Hindi po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan at Romel Fertes para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3 ng hapon. RH! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield.